First of all, a pleasant afternoon, Senator Escudero and Congresswoman Robredo. Thank you for gracing us with your presence and having the courage to answer the questions of everyone in here. Yeah, we appreciate it, truly appreciate it. This question is directed at Congresswoman Robredo. Prior to being selected as the vice presidential candidate of the Liberal Party, others were being considered for the position, namely Senator Grace Poe. We all know how things turned out, and you were eventually selected. Now, how did you feel being a so-called second choice of Secretary Mar Rojas? Did you feel slighted? Did it serve as motivation or some sort of sign for you? Thank you, ma'am. Ako not slighted. Actually, when the offer was first made, yung formal offer, I mean, kausap ko yung Pangulo, kausap ko si Secretary Mar. Ako pa yung nagsasuggest ng maraming names sa kanila. Bakit hindi na lang si ganito? Bakit hindi na lang si ganito? Bakit hindi na lang si ganito? Ang lahat na sagot nila sa akin, wala na kaming tinitingnan na iba, ikaw na lang. Yung tanong ko, bakit ako? Yung tanong ko, sa dinabi-dami namin sa partido, bakit ako? At sinabi nila sa akin na ako yung perfect fit kay Secretary Mar. Hindi ko yung tinitingnan na, wala naman siguro kasi akong pride sa katawan. Hindi ko tinitingnan na kahit ako yung pinaka-last choice sa lahat, it would not have mattered. Yung sa akin, alam ko yung limitasyon ko. Alam ko yung kaya ko, alam ko yung hindi ko kaya. Yung pagdesisyon sa akin, isang bagay na matagal pinagdasalan. Isang bagay na mahirap na pinagdaanan namin ng aking mga anak. But ultimately, at the end of the day, palagay ko yung inspirasyon ng asawa ko. Yun yung nakapagpabago ng aming isipan. Na kahit mahirap, basta tinatawag na manilbihan, kailangan magsakripisyo. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon, hindi lahat tinatawag. Pero oras na tinatawag, hindi pwedeng tumalikod. Nung tapos na nakapag-desisyon na kami, yung pinag-iisipan ko pa lang, parang I was coming from an opposite sphere, na ayaw hanggang na gusto. Kinausap ko yung mga anak ko. Ang sabi ko sa kanila, pinagdasalan ko ito ng mahaba. In fact, nagkonsulta kami sa spiritual advisor just to help us go through the process. Pero sinabi ko sa kanila, I feel that this is something I am meant to do. Pero pag hindi nyo ako bibigyan ng inyong blessings, I won't do it. And when my children finally gave me their blessings, ginawa ko nga. Pero after a few days, nag-uusap kaming mag-iina. Tinatanong ko sila, bakit ba pumayag kayo na alam ko na ayaw nyo? Ang sagot nila kahit hindi pa namin na-discuss before, pareho sa sagot ko. Siguro nakita kasi namin sa aming tatay na sa lahat na pagsubok na binigay sa kanya, parati niyang pinipili na magsakripisyo para sa bayan. Alam ko na mahirap ang laban na ito para sa akin. Nag-umpisa ako at 3%. Hindi ako kilala. Yung lahat kong katunggali, lahat senador at lahat nakapagdaan na sa isang national elections. Lahat sila kilala na ako hindi pa kilala. Pero yung sa akin, tawag ito. Na alam kong kahit mahirap, kahit napakalaking sakripisyo yung gagawin ko para sa bayan. Thank you very much.